Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshi. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin. And mga bago po nating viewers ng Pisces. So, ito po yung tatry kong gumawa ng daily reading para sa'yo, Pisces, kasi may nag-request. No? I will see if I can do it every day. And then, we'll just see how it goes along, okay? So, pagpasensyahan nyo na ho kung medyo maingay lagi ang background ko kasi sa totoo po, yan yung isang challenge ko palagi pag gumagawa po ng reading dahil po yung aking bahay o lugar talaga pong paligid po ng maingay na surroundings. Okay? Hindi ko po sila makokontrol dahil hindi naman po fair na pati giling ko yung ingay nila habang ako nagre-recording. At kaya minsan po ginagawa ko siya ng hating gabi pero minsan po talagang nakakapagod po na magpuyat para po magawa ko yung reading. Kaya tinatry ko po siyang gawin on daytime. Nga lang po, ang down size nito is, yun nga, maingay siya. So, huwag nyo na lang pansinin yung background and I'll try my best na magsalita ng malakas para mas marinig nyo yung sinasabi ko kasi yung ingay sa background. Okay? So, tignan natin. Itong reading na to ay para sa October 10, 2023. So, tignan natin ano po yung kailangang malaman ni Pisces para sa October 10, 2023. Ano po yung message nyo o yung gusto nyo pong ipaalam kay Pisces? Wow. We have the Three of Swords. We have the Ace of Swords. We have the Ten of Pentacles. We have the Four of Wands and the Five of Wands. Bottom niya is the Chariot. Okay, Pisces. Yung pinaka sentro ng sabihin natin itong usapin na to for October 10. It has something to do with an experience, masamang experience or na pagdaanan mo na or currently na you feel bad, no? Masama yung pakiramdam mo rito or sabihin natin ikaw ay nagkakaroon ng pain or paano ba sabihin sa Tagalog yung meron ka ng you trying to, hindi ko masabi sa Tagalog, pasensya na, higpati, hindi ko masabi. Anyway, basta meron kang nararamdaman na masakit, no? Masakit sa puso, masakit sa damdamin. Dahil dyan, syempre, mahirap i-overcome ito. No? Something na talagang hindi madali, makalimutan. Maybe sa nakaraan is you have all the parang pag-asa na magkakaroon ng magandang pag-uumpisa. Something na talagang magiging open and honest yung relationship, no? And somehow very positive kasi with the Ace of Swords. But things, it didn't happen the way you wanted it to be kasi yung naging focus nga nung nangyari is nagkaroon ng intriga, okay? With the Five of Wands. Intriga, kaguluhan,
pagkakaroon ng, sabihin natin nagkaroon ka ng kalaban o kompetisyon o parang merong hindi suman-ayon sa'yo. No, take it as it resonates, Pisces. This could be something to do with love, relationship, or pwede rin sa trabaho. Okay? Kasi, ang nakikita ko dito is, dahil nga hindi nag-work out yung relationship o yung naiisip mo na sana naging maganda yung umpisa, but kahit gusto mo na may honest, open relationship, but things didn't work out, no? Kasi nga may gulo, may pagka sabihin natin, hindi pagsasang-ayon sa mga bagay-bagay. Pero magbabago things will change. Kasi dito sa, alam mo yung lakas mo is more of, hindi, magiging matatag ako, no? With the Four of Swords. Magiging matatag ako. Papakita ko na hindi ako basta-basta nabubuwag. Hindi ako basta-basta matatalo. O hindi ako magpapatalo. Tatayo ako at gagawin ko yung dapat kong gawin. Okay? So, at dahil doon, yung magiging future mo is something that you are praying for o hoping for na mangyari, which is the Ten of Pentacles. This is having it all. Na nasa iyo na lahat. Nasa iyo yung gusto mong kapartner, nasa iyo yung pamilya na gusto mong mabuo, nasa iyo yung bahay na gusto mo, nasa iyo yung pera na nasa bangko na talagang pinundar nyo pareho na para maging stable kayo. In other words, pang matagalan ito. Something na pang matagalan na talagang would give you that stability, that yung security, no? Habang sa iyong pagtanda. And magiging yung decision mo to move forward para umusad mangyayari. Because you are so determined, no? Yung lakas mo pinakita mo Hindi ka basta bumigay, hindi ka nagpatalo. Hindi mo pinakita yung kahinaan mo, kundi pinakita mo na matatag ka, na kaya mo to. Kaya mo na kahit na anong intriga ang tumapat sa'yo, mananatili ka sa iyong paniniwala, sa iyong katotohanan. Okay? Sa iyong truth. Magsasabi ka ng totoo, paniniwalaan mo lang ang totoo, dahil ikaw yon. Because you are the Queen of Cups, no? Ikaw yung, sabihin natin epitome ng pagmamahal. No? Ayaw mo ng regret. You don't want anything to do with the regrets. Kasi, ano ka kung gaba parang you had it, Pisces, tapos ka na dyan. Marami ka nang natutunan sa buhay. And this Three of Swords, itong naging current situation o naging past situation mo, natutunan mo na to Dumaan ka na dito. Natuto ka na. Naging mas matatag ka. Naging matigas na yung damdamin mo. Hindi na para maging bato ka, but the thing is, you know now better than you know before. Kaya, ang reward sa'yo ng God or universe is to reach this Ten of Pentacles. Yung iminimit-himit-hi mo. Yung gustong-gusto mo mangyari. Kaya, Pisces, ang lesson dito is never give up. Huwag kang magpapatalo sa kahit na anong pagsubok. Okay? Mapasa iyo man sa pag-ibig o magkaroon man ng kaguluhan, kompetisyon, pag-aalilangan sa mga kasama mo, sa trabaho, sa pamilya, sa kabarkada, diba? Sa yung community, kung sino man tong grupo na to sa buhay mo. Huwag kang bastang bibigay ng, kung nararamdaman mo o nakikita mo na they're being negative towards you. Alam mo na, no? Na hindi sila worth para bigyan mo ng oras mo. You need to find people that is jiving with you, na pareho kayo, na alam mong susuportahan ka, na alam mong mahal ka, na alam mo na binibigyan ka ng halaga, ng value. Hindi yung andyan lang sila kasi may kailangan sila sa'yo and then afterwards wala silang pakailang.
Hindi yon, Pisces. You know now. Alam mo na. Kaya tayo meron ditong Three of Swords in the past. O pinagdaanan natin to. Kasi napakabait nating tao. You're so kind. Napakabait natin. Napakatulungin. Napaka-considerate. Napaka-empathetic. No? Ibig sabihin, marunong tayong makiramdam sa hirap ng ibang tao. We sympathize, no? Alam natin yan. But somehow, people doesn't give us back kung ano yung binibigay natin sa kanila. Sumusobra pa nga eh. Di ba? Comment if I'm saying the right things. Kaya dito, you just, focus on you. I keep saying this to Pisces, focus on you. Mahalin mo sarili mo, Pisces. Love yourself. Kasi walang ibang magmamahal sa sarili mo kundi ikaw. You know how to love you. You know how to be kind to you. You know how to be sympathetic to you. How to be compassionate to you. Alam mo yun. Walang masama kung mahalin mo muna ang sarili mo. Dahil ang mga taong nasa susunod dadating sa iyo o nasa iyo ngayon, they would see how you should be loved. Kasi ipapakita mo sa kanila kung paano ka dapat mahalin ng tama. Okay? So, tignan natin kung ano yung message pa sa'yo for this October 10, 2023. This wants to come out. Last quarter moon in Taurus, be proud of yourself. Yes, Pisces, be proud. And last quarter moon in Gemini, clear your mind. Tama, no? I mean, wag mong i-cloud yung sarili mo. Wag mong guluhin yung isipan mo. Linisin mong isipin mo at ang isipan mo, linisin mo ang isipan mo at maging proud ka. Proud ka to be a Pisces. Proud ka na ito'y nagagawa mo. Proud ka na mahal mo sarili mo. And the rest will follow, will fall into its right, proper places. Okay, Pisces? So, I hope nakatulong ito sa'yo. Kung may pinagdadaanan kayong ganito ngayon, just comment below. I do appreciate na nagko-comment kayo sa ating mga kapwa Pisces, And I'll see if I can continue doing this for you kasi kayo yung talagang matyaga, to support me. And I do appreciate it very much sa mga mahal kong Pisces. Okay, so maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa nito. Sa susunod pumuli, ingat ka and God bless.